Hello friend! Hello world! Good morning! Welcome back to my channel. Guys, ang isi-share ko sa inyo ay ang aking mga alocasia. Ito ang aking giant alocasia forte. Tingnan nyo guys ang aking alocasia forte. At napakaganda at napakalaki ng kanyang dahon. At ito naman guys ang aking alocasia elephant ear. Yan guys, parehas sila ang lulusog at parehas sila ang lalaki. Ito po guys, papakita ko pa. Ay, grabe hindi ko baba. Wow, hindi kaya. Hanggang dito lang sa elephant ear. Hindi ko kayang buhatin yung mabigat. Yan. Nakakatuwa tong alocasia kong to. At sobrang lulusog. Mas matangkad pa sa akin, oh. Grabe. Alam nyo guys kung ano lang ang nilagyan ko nito? Nilagay ko lang po siya sa lupa. Na may nakalagay din na rice hull na may kahalong itik manure sa ilalim niya. Kaya siya lumaki ng ganito kalaki. At saka po guys, lumalaki talaga to sa lupa. Kasi yung roots nila, malayang gumagalaw sa ilalim. Hindi kagayang nasa pot. Nakontrolado ang roots nila kung kaunti lang ang ginagalawan. Pero ito po, malaya yung roots niya kahit saan siya at makadire-diretso at kahit yung mga roots niya ay malulusog din. Tingnan nyo guys ang aking alocasia forte. Ang laki-laki ng dahon niya. Giant na po siya. Yan. At ito naman ang aking alocasia elephant ear. Giant alocasia elephant ear. Matangkad pa siya sa akin guys. Ipakita ko sa inyo ang mga puno nila kung gaano nakalalaki. Yan po. Napakalaki na ng puno niya. Matutuwa kayo kung ganyan nakalaki ang mga alocasia nyo. At ito din po. Yan ang puno niya. Napakalaki niya. Yan. Yan ang katawan niya. Ang laki. Malaki pa yan sa akin. Yan ang tangkad. Yan ang tangkad niya. Tinanim ko lang po siya sa lupa. Yan. Ang pinakamaganda pala sa mga alocasia, itanim mo lang siya sa lupa para malayang gumalaw ang kanilang mga roots. Kapag nasa lupa po sila ay malaya silang lumalaki. Hindi siya lalaki ng ganyang kalaki kung nasa pot siya. Alam nyo guys, nilagyan ko rin niya ng fertilizer. Ang nilalagay ko dyan ay yung itik manure at saka yung rice hull. Magandang panglagay yung animal manure sa mga plants. Malulusog talaga yung mga plants na nilalagyan ng animal manure. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking alocasia zebrina. Yan guys, ang ganda. Gumagalaw-galaw sila sa hangin.
Hindi siya nakakasawang tingnan. Sa paggising ko sa umaga, hindi pa pwede hindi ko sila binibisita. Ipapakita ko sa inyo ang aking Alocasia sibrina. Tingnan nyo guys ang aking Alocasia sandriana. At napaka laki ng kanyang dahon. Para na siyang giant guys. Matangkad na siya. Yan. Hindi siya nakakasawang tingnan dahil napakalusog niya. At napakaganda ng kanyang dahon. Tingnan nyo guys, ang kanyang dahon sa ilalim. At ito naman ang kanyang bagong dahon. At ayan, tingnan nyo ang sa ilalim niya. Yan. Guys, ito ang aking Alocasia sibrina. Tingnan niyo po. Ang ganda ng kanyang katawan. Ayan. Maganda rin ang dahon niya. Bago pa lang po siya dyan. At ito po yung aking green shield. At ito naman si Cuculata. Alocasia cuculata. Ito po guys ay Alocasia din yan. At ito hindi siya elephant ear. Maganda ang ano niya. Tingnan niyo po ang katawan niya. Yan, kaya nagustuhan ko rin to. Kasi may abo-abo yung ayan o, may abo-abo siya. Ang ganda. Nabili ko po siya sa mga ETA. Pinilit kong mabili. Gamot daw to sa kanila. Pero hindi ko po alam ang ID nito. Sino nakakikilala? Please comment naman para makilala ko yung alaga ko. Pupunta naman tayo doon sa aking giant Alocasia sandriana. Ang daming dahon dito. Mahangin kasi. Ito po ang aking Alocasia sandriana. Yan. Napakalusog din niya. Nilagay ko rin siya sa lupa. Ang tinaniman ko rin sa lupa, kahit siya nasa lupa, ay may animal manure din. Rice hull at saka animal manure. Kaya ang lusog-lusog niya. Tingnan niyo yung dahon niya. Yan, ang laki-laki. Para na siyang giant na rin. Yan. Ang laki niya, ang tangkad na rin niya. Yan. Hindi siya nakakasawang panoorin. Pakita ko sa inyo ang sa kanyang bagong dahon. Ayun. Ito ang bagong dahon niya. Yan, mahangin. Mahangin. Naka-design ko lang siya dito. Siningit ko lang siya.
ito po palang alocasia ko ay dito na siya lumaki sa lupa. Exposed po siya sa araw. Naaarawan po siya. Simula ng baby pa siya. Kaya hindi siya nasisira ng araw. Kahit maarawan pa siya ng maghapon. Pero po pag yung mga halaman nyo hindi po sanay sa araw at pinalaki nyo sa indoor, wag nyo po basta-basta ilalabas sila sa may araw. At sa pagdidilig naman, dinidiligan ko po sila siguro mga once a week lang po. Kapag nasa lupa po, hindi po kailangang diligin natin sila araw-araw. Kasi po, yung roots niya ay nasa ilalim naman ng lupa. Malawak yung ginagalawan. Basa pa rin yung ilalim ng lupa. Kaya hindi siya nangangailangan ng araw-araw diligan. At kapag po siya dinidiligan ng araw-araw, lalo pag nasa pot, namamatay po yung alocasia. Hindi po siya maano sa tubig. Hindi siya matibay sa tubig. Mamamatay siya. Mas okay pang tuyo ang lupa niya kaysa palaging basa. Yan lang po. Thank you po sa inyo. Thank you po sa mga new subscriber ko and old subscriber din po. Maraming salamat po sa inyong pagsusubscribe sa akin at panunood sa aking video. Thank you po. Thank you po pala kay Ma'am Bicolano Warayon, Ma'am Sheila Bicolano Warayon. Ma'am, thank you po for your support. Thank you so much. God bless po. Bye-bye po.